Hey, Zap Crafters, Zap mga kausok. Welcome to another episode ng Firestarter Podcast. Yan, so nagkaroon tayo ng pagkakataon na makaupo dahil nagdadrive tayo. Makakasama ang ating, ano ba tawag sa inyo? Mga kakahoy. Pulong kahoy. Mga kaputol. Kasama natin si Roy. Ano ba Barrel Pro Plus. So, tanongin lang na, interviewin lang natin siya tungkol sa kanyang mga kahoy. Pakilala ka naman, Roy. Pakilala ka. Ha? Pakilala ka. Ako nga pala si Roy. So, si Roy Puroy. Roy Kahoy. Ayusin mo. Roy Kahoy. Ano mo? Para, Alam mong pagkakilala ba? Tawahan lang kita, di mo sabi interviewin mo. Si Roy Gungon. Graduate ng ano yan, BS Architecture. Yun. After ng mag-Singapore, ito sa business natin sa barbecue kasi nung unang problema natin dati, walang supply ng firewood eh. Kahoy. So, ng kahoy. So, nung nakita ko doon, nasa ano tayo nung nasa Brewing Point. Sabi, marami doon nagsasabi na walang makuhanan ng firewood eh. So, sabi ko, try natin. Kasi dati kasi... Play. Dati, nagkakahoy kasi doon, may karinderya kami. So, yung lugar kasi namin, tawag doon, Likod Gubat dati. So, marami talagang kahoy, punong kahoy. So, kami ni Tatang talagang nangangahoy kami sa gubat. Tapos, bubuhatin namin yun. Iuwi namin sa bahay. Panluto ng merenda, ng pagkain. So, kaya alam ko, kaya natin yung wood kasi may na-experience na namin. So, yun yung istorya nung... Yun yung gamit ni Tita Remy. Sa merienda. Tita Remy, ano pa lang kami, high school pa lang kami. Nag-ano na yan, nagluluto-luto na yan. Single parent eh. Di ba? No? So kami, libre lagi ang aming merienda pagkain doon. Kaya doon na kami halos nakatira. Takbuhan ng pag minawala, doon hinahanap sa amin. Pag kami mga naglalayas. Naglalayas sa amin, si Howard. Yan. Kasi bundok yun eh. No. Ilan taon ba si Tita Remy? 63 ba? 64. 63, no? Happy birthday lang. So yun, doon ang galing yung mga experience niya sa kahoy. Kailan ba nagsimula ang Barrel Pro Plus? Umuwi ako ng Singapore kasi 2018, September. Nung one whole year, nagba tayo ng Rub and Smoke. So 1 year tapos yung 2017 ka, 2018 si ano. Basta ang unang delivery namin tanda ko. October yung bago mag-birthday ako. Yun yung unang biyahe ng Baby Plus paluwas sa Maynila. Tatlo lang yung... Although nagkakahoy-kahoy na tayo tsaka karne-karne tayo. Pero yung siguro 2018 to 2019, hindi pa tayo nag-deliver. Pang ano na lang. Parang kasabay lang sa mga smoker natin, parang gano'n. Ngayon, yung delivery sa Manila wala pa. Siya. For the record, yung Barrel Pro Plus, although same name kami, nakapangalan siya kay Roy. No? So, ibig sabihin, business ni Roy yun. Kasi iba pa rin yung may sense of ownership eh. No? At least, nakakatulong sa kabuhayan, at the same time may sense of ownership dahil sa kanya yung negosyo. At wala tayo talagang, hindi tayo didemand ng kita dyan. No? Madalas palukol pa. Hindi. Ayun, so, Para si Rani, no, sa Rub and Smoke, sa kanya din yun, para, Tsaka madaling pag may nagmamalis talaga na isang, nakatoka. Mahirap kasi pagka yung, ang gusto ko talaga is mabigyan ng service talaga, yung community. No? Alam ko naman at aminado ako sa sarili ko na hindi ko kaya lahat. Kaya might as well ipasa na rin din. Ilan na yung mga tao mo ngayon doon? Yung pinaka-max talaga 10 kasi partner yun. May putol, sabihin sa putol team, kung magkaano sila ng tree cutting, minimum 3. Sa sibak 2, delivery 2, 3 kasama yung driver. Tapos sa mga kahoy sa shop, at least 2 to 3. So basta rotation naman sila kung sino available. 10, no? Mga pinaka-max talaga 10. Dami na rin nun, ha? Ha? Madami na rin. Sila rin ang naghahanap ng mga puputuli na kahoy. May mga yan. Nung una kasi diba simula tayo, parang tayo yung tayo yung naghahanap talaga ng puno. Parang gano'n. So nung medyo nakilala na tayo, so ang tawag na sa akin talaga pagka hindi si Roy Santol, Roy Kahoy. So doon tayo nakilala kasi basta matitigas, Santol, Sampalo, kay may mahogany. Yan, tinatawag sa atin yan ng may mga ahente kasi yan bawat lugar eh.
So once na nakuha mo yung contact nun, basta't meron silang clearing o merong puputulin na puno, binibigay sa tatawagan tayo kung kukunin natin o bibilhin. Pero dati nagsimula yan, parang kayo pa ang binabayaran, di ba? Dati ganun talaga kasi pagka... Kasi yung effort din ng putulin, Oo, dati ganun. Mas maganda yung ganun. linisin, di ba? Kasi ngayon kasi di ba wala nang libre. Wala nang kahit na ano, babayaran mo na sila. Isa lang ang nakakalibre pa, yung isa pang tao. Yun lang, yun. Kaya nga na maraming kaaway eh. Ayun, buti nga. Pangalanan mo na. Sino ba yun? Si Borge Rani, yan, matindi yan. Pag nakapasok ka na sa mundo niya, world dyan. Pag yan nakapasok ka sa world niya, Oo. Ayun, try mo nang lumabas ka agad. O di ka na makakalabas. Skierta ka na agad. Huwag ka na mag-stay doon. Pag nalaman ko na sa mundo ka ni, Wagashiki Uwa. Hindi, pero nagbabayad naman. Ano lang, patigasan lang, patagalan lang. Kaya patagalan lang. Pero nagbabayad naman Kung bayad dyan, pag puti ng uwak, babaka-bayad din yan. Kailangan mo munang awayin. Mabait-bait na ngayon, nag-uusap na kami Pero sa lahat ng mga kahoy na paghahanap, ano yung pinaka-challenging? Time ba na nahirapan ka maghanap ng kahoy? Pinaka-mahirap kasi lagi dyan, pagka puputol ka, kaya bibili ka ng kahoy, yung hakutin. Kasi extra, mabibigat eh. So minsan, Logistics. pag nasa gitna ng bukid o walang right of way, walang daanan, talagang yun ang pinaka... Mano-mano, talagang bubuhatin talaga. Oo, yun ang pinaka... Mahirap at naawa din ako dun sa mga tao kasi talagang bubuhatin talaga nila. Pero ano na yon, putol na sa maliliit Ano na yun, na usually pag kasi malalaki yung bilog, pag ganun, yung hindi kayang buhatin, kinakat na yun ng sukat sa natin, sa sukat natin, di ba, merong yung chunks, 4 inches, 6, kaya... so puputol-putulin na doon. Para magaan-gaan. Pero pagka ganun, di ba, ang daming ang daming nababawas din sa kahoy. Siguro kung, yung sodas, kung merong mga 8mm din yung kapal nung... malaki talaga. Pero yung mga sodas naman, pag ganun, iniipon natin pag... yung maganda yung sodas, yan, pang previous natin. Then, pampalikit, previous, tsaka natin yung mga sit-sit. Kasi yung ganon, yung mga sodas na yon, pwede kasing i-crumple yun eh. Tapos lagyan nyo ng oil, tapos ilagay nyo dun sa may kahoy, sa ilalim. Yun yung pang start nyo. O kaya wax, no? Pwede mong... Maganda mapaliyab, pampalikit, yung sodas tsaka. Yun, so para mag-start yung apoy. Pag tuyo na. Mabigat na, no? Mabigat talaga kasi pag nasa sabihin ng putulan o nasa shade ka kasi ng kahoy, makita mo yung hirap sa yung process eh. Kasi akala mo pagka nasa shop na madali na kasi patutol na eh. Pero yung process ng hindi kasi fresh eh, fresh cut eh. Yung unti-unti mong yung puno kasi hindi pwedeng ibagsak agad kung may mga kuryente, mga ganun. Tangasanga So muna. yun lang, tapos merong bahay na katabi. Yan ang medyo mahirap, tapos hakutin pa. Hindi mo siya pwedeng ibuwal ng isang wala, no? Kaya pag sinabi nilang meron tree cutting, titignan mo muna yung puno kung delikado ba, maraming kasi doon ka magalang labor tsaka ng labor at tsaka kasi pagbuwalin mabilis lang. Pagka sa puno, tanggal na kagad, buwal na kagad. Pero pagka sabihin nila langayin, lilinisin mo na yung mga puno bago buwal. Pero yung may mga puno kasi na hindi ganun katigas, di ba? Ano yung pinaka-nahirapan kayo na puno para buwalin? Pinakamahirap? Pinakamatigas ba? Pinakamatigas. Talaga, sampalok tsaka sampalok at santol. Hindi, sampalok at kaimito. Sampalok kaimito. Yan kasi matigas talaga, solid talaga. Sampalok kasi, ginagawang sangkalan yan. Kaya, disclaimer lang usually kasi yung mga nagpapaputol ng minsan along the yung mga patubig, may mga semento, pa-clear nila mga delikado na kasi pagka lumaki yung ugat, ginigiba, sinisira yung dike. Sinisira yung flood control. Dike, flood control, bakod, yan mga, normally marami dyan mga bakod. Pag magbabakod na sila, tatamaan talagang pinapa-clear na clear talaga, tapos hindi yung may nakita ka lang puno para hindi. Normally kasi sabi nga nila, pagka kasi minsan siyempre bahay or yung puno, siyempre bahay pa din yung pinaka-importante sa shelter yon. Ngayon, pag sabi nila, hanggat kaya siguro nila na i-save yung talaga nila. Kaya iba naman pinapalipat. Tapos nagkatayo na lang sila ng panibago. Pero yung mga taga-putol mo, may permit sila. Meron, meron tayo yung tsaka tree cutting permit. Tsaka meron pa yan. Tree cutting, yung permit ng chainsaw. Tagal lang application Tapos, yun. Parang hindi yata sila nagre-release na ng permit eh. Yung carry nyo lang natin, 2 years na bigay sa atin eh.
Okay. Sa chainsaw Ay, di sa uling pala yon. Wala nang ano, parang yung sino lang yung nabigyan ng mga permit, no? Wala nang bagong medyo mahirap ang uling. nakakapag-apply sa Parang uling. medyo limited. Kaya medyo mahirap din ang uling. Mm. So, yun lang. Basta meron kang tree cutting permit, chainsaw, tapos meron pa yung travel permit. Para mabiyahin mo na yung mga kahoy. Siyempre. Kasi makikita, Baka masita ka sabihin, nila. hot lugs, di ba? So, normal naman ang kahoy lang naman natin, mga maliliit lang, kahita, mga tangsa-kasanga lang talaga. Hindi siya yung mga malalaki na parang Hindi, katulad ng mga sa Elco, di ba? Sa Elco laki. Pang lame-lamesa, mga ganun. Oo, tapos pinaprocess ba nila yun para maging Usually naman yung tabla? sa atin kasi pag isang sa atin, tumutulong tayo pag di ba may mga bagyo. Oo. Maraming nabuwan na puno. Nung last time, hindi ko nakalimutan ang pangalan nun eh. Nung bagyo. Nakalimutan. Basta may bagyo, maraming nabuwan na puno sa Bulacan. Tumulong kasi minsan nabawalan nila yung bahay. So hindi na makaya ng ibang lahat na so tutulong talaga tayong Wala silang mean. walang talaga. Ito yung mga nabuwalan na poste, Skill kuryente. din yan eh, no? Yung magkano. Iba nga, umawak lang ng chainsaw, natatakot Mahal lang mahal lang operator ng chainsaw. Tsaka yung bukod-bukod kasi yan. Pag magtutok ng puno, merong magaling umakyat, merong magaling magputol, at merong galing dumaskarte paano niya pababagsakin yung mga sanga-sanga, parang gano'n. So yun ang medyo challenging, kaya medyo mahal din yung Kasi syempre magpuputol. kasi pagka dumarating na sa crafter siya, Naayos tuyo na, na, maayos na. Pero yung Oo. proseso mula sa puno Nagastos hanggang din. sa Magastos. Simula pagputol ng puno hanggang makating sa shop. Hanggang Mabusisi sa din. mabusisi. At saka natutuyo pa kasi kinukure pa eh. Diba pagka fresh cut, mabigat siya. Mabigat, Kasi nandun oo. yung moisture, nandun yung mabigat pa yung kahoy, di ba? So, ang bigat talaga nung na yun. Kasi bawat kahoy kasi may kanya-kanyang characteristics din baga sa sibakin eh. Oo. Pag santol, pinaka talaga santol, kahit bagong sibak o tiyo na, madaling sibakin. Pag sampalok naman, alis sa dalawa, kailangan mong sibakin kaagad pag sariwa, or wag mo munang sibakin, isang buwan muna magtuyo. Kasi pagka nakakunatan ka na, sabihin hindi mo pagkaputol, hindi pa kagad sinibak. At tumulat, mahirap sibakin na yan. Hanggang sa kinapatayin mo na talaga ng sagad. Sampalok tsaka mahogany, yan ang medyo mahirap yan. Mahogany yan. Tsaka yung mahogany, hindi mo rin basta-basta pwedeng itanim yan sa kung saan eh, no? So, ibig sabihin, hindi rin talaga, maraming mahogany dito sa Maraming Bulacan. mahogany. Mahogany madali din tumubo. Tsaka kasi medyo mostly diretso lang sila eh. Kaya at least mga 2 meters lang yung kasi mahogany, isa sa pinaka madaling, kung magano ka ng puno, kasi pwedeng pang furniture eh. Iba naman paprutas, pero sa kahoy kasi mahogany, kahit pang pinaka nyo ginagawa pang bakod eh. Hindi, may gumagamit niyan, yung mahogany. Pang bakod. Medyo biterish daw yung may pagkamapait, pagka hindi, yung basa-basa pa. Medyo, pag sariwa pa, pero pag tuyo maganda. Pero yung pagsasako ninyo, madami ng iba't ibang klase ng haba, ng laki. Paano yun? Upon request? Alin? Upon request yung nagka-cut ka na talaga ng yun na yun. Basta ang pinaka naka-standard na putol. Kasi dati nagsimula kami, di ba, nung nagsimula tayo. Ang pili mo ng kahoy, per talaksan kasi, nung dati pa yan, wala pa tayo nagsimula, Paliwanag mo ano yung talaksan? Ang talaksan kasi, pag sinabing talaksan, isang talaksan, ang sukat nun, depende sa area kung ano yung talaksan nila. Kaya tayo mo, ano taas niyan? Ano taas? Parang yung cubic mo, feet. Parang, ang putol lagi niyan, 40 cm o 18 inches o 16 ata, 16 yung haba. Yung taas niyan, square lagi, 1 by 1 o 1.1, parang ganun meter. Isang talaksan yun. Yun yung presyo ng isang talaksan. Siksik yun. Nakakamada yun. Parang nakatalaksan yung kahoy. Parang nakabakod. Ganun. So yun kaya yung nag-base tayo ng putol sa 16 inches. So kaya ang small logs, hating sa dalawa, tig 8 inches, small logs. Tapos pagka big logs, 12 inches. So may talaga ng 4. Yung chunks naman yung 4. Kaya wala kang tapon sa sukat. So yun ngayon yung mga nag-request ngayon, ang pinaka-basic lang natin kasi small logs tsaka big logs tsaka chunks. So 4 inches, 8 inches, tsaka 12. So mayroon mahaba, 16 inches. May mga nag-request na gano'n, wala nang sibakan. Hati na lang. So mga pang whole hog, mga gano'n. Ngayon, unti-unti, marami na. Sino yung mga regular
na customer mo? Regular. So yung madalas mo talaga, bahay ba? Ate, nung hindi mo sa nung pandemic, Pandemic, no? ang dami. Puro bahay, Medyo no? talaga puro bahay, pandemic. Talagang ikot tayo ng pandemic. Marami talaga, puro bahay, pandemic. Ngayon, mas Ngayon lamang mostly, ang karamihan, resto, tsaka hotel. hotel. Tsaka mga Smokehouse. crafters, mga backyard crafters lang, mga ano talaga. Nakakarating na sa Mindanao, Cebu. Nung yung nakaraan, di ba nagka-problema sa Pambato pag na-delay eh. So medyo nag-up tayo ng tawag sa mga nagsiship. So sakto naman, merong, ngayon ata loading. So para bukas, nasa parang ganun. Mas hahabol kasi sa Mascara Festival ata. Mascara Festival ng Cebu? Hindi ko alam kung mga Mascara Festival. Ma'am Chloe ba? Saan kaya yun, Lagos guys? Occidental yung area niya. So at least na-delay kasi yung sa Pambato cargo. So parang nagkabayan ng ibang So at least yun, medyo safe naman kasi sana pala magkita sila nung Sa shipper biyahe. para mag-meet up sila along Circumferential road daw, mahaba daw yun. Circumferential road. Negros daw. So hopefully magkita sila bukas na magamit yung kahoy. Pero pag ganito year end, magpapasko, Yan, nagpe-prepare ka na niyan? Dapat bago mag-burn months, stock na kahoy mo. Na ngayon? October na. Ngayon, nakaano na tayo, medyo nakahanda na. Puno na yung first batch ng mga kahoy. So, minsan kasi, tsaka mga siyempre mga naka-PO. So, pero yun. ito, yung briquettes, di ba? Nag-ipon ka ng mga carbonized na doon, di ba? Yun pa. Di ba yung machine na panggawa ng briquettes, project natin ng pang-briquettes natin. Oo. Nagka-try din, meron akong gusto i-try sana yung sodas briquettes eh. So, hopefully mag-workout yung sodas. So, hindi sayang, walang Pero yung sayang. sodas kasi, mabilis siya pulbos eh. Pero ang carbon, pag-compact kasi pag rinompact siguro. Siguro yung sodas pwede yan sa mga pellet, gagawing pellet. May mga pellet, may pelletizer din eh, o mga pelleter ba tawag doon? Para pelleting machine, parang ganyan. Try natin yung mga Parang pwedeng gawing pellets. Doon ka sa atin ng pellets pero Then magagamit din sa mga pellet smokers, yun ang So, yun ang medyo sa atin yun. Sa halimbawa, pagka pinupuntahan, pinipick up doon, iba may pick up doon sa shop? Kapag minsan kasi pag malaki tulong yung exit tambo mong exit eh. So pagka Mas malapit nga kayo sa amin eh. pag biyahe, minsan sir dadaan kami diyan, uwi kami ng sabay pick up galing na. norte punta sila ng Manila, pag pauwi dadaan na. O basta pag nagkan sila, meet up lang sa toll gate parang ganun. Ano yung pinakamabentang kahoy? Santol talaga. Santol. Maraming mas gusto santol. Santol. Bakit kaya? Di ba mausok ang santol? Hindi, ang santol kasi madaling i-handle. Sabihin, yung niya, madaling magliap, magandang table yung niya. Ang pinaka-problema sa santol, yung parang yung minsan kasi nagda-dark yung usok. Pero yung kasi na-try namin ni Sir H yun tinesting na namin ni Sir H So dati pa kami kung bakit may ganon. So yun yung parang namin Sir H, parang merong mga nut na parang may buko or pagka bigla yung apoy, nang bilang init. So dapat medyo may papreheat muna yung kahoy, parang ganon. Kaya nagsusut yung tawag na susut. Sumunod sa santol, ano pa yung madalas na sampalok. Sampalok. Meron isang resto, basta ang order niya mix. Santol tsaka sampalok. Kasi sampalok, maganda sa sampalok, solid talaga siya, tapos mabango din. So pagka matagal good heat source siya, tsaka good smoke flavor din ang sampalok. Ang sampalok graphite. Yung mga ipil, kay Mito. Basta yan, sunod-sunod yan. Santol, sampalok, kay Mito. Mahogany, mahabol ang mahogany ngayon. Mahogany. Kasi sa US ginagamit ang mahogany. Mahogany. Basta yung apat na yan, Santol, sampalok, kay Mito, mahogany. So, ang kasi nila kasi minsan hinabol na yung kay Mito kasi mura. Kasi maalong kay Mito madami. Tsaka yung weight din niya, okay din yung tigas niya, parang gano'n. So minsan kasi yung Santos Sampalo kasi gamit ng maraming gamit. Pero kung halimbawa ikaw, napansin mo, pagka yung saan nila ginagamit yung certain or particular type ng wood? Like, santol, halimbawa santol. Santol kasi talaga pang all around na wood ang Santos Sampalo eh. Pero yung acacia kasi normally pang meron nag-acacia din gusto lang acacia. Pero acacia kasi kung ko yan sa cold smoking, acacia. Tapos yung mga anong klaseng karne? Karne, Ano ba, santol?
Santo, Beef, Santo pork. Sampaloc, pinaka beef pork yung talaga Beef tsaka pork. Yun ang pinaka talaga nila. Tapos kasi yung iba naman kasi, yung kay Mito kasi more ang pang heat source kasi talaga eh. Kasi solid talaga eh. So anytime kasi minsan ginagawa kasi nilang pag nagko-costing kasi nila sa mga kumare, diba 2 hours na naka-bear. Parang beef, kung anong level sa luto, kung mag-beef kasi matagal lang diba, bago i-wrap. So, Santo Sampaloc sila. Pag nakarap na, pwede ka na magkay Mito. Wala pang stable dito rin yung heat mo. So, inaano din nila. Kumbaga, pag wala pang balot, yung so, parang quality depende wood muna. depende sa crafter din eh. May ganun So, sila. pero yung lately kasi itong mga kasi yun, sa mga chef kasi nakakuha tayo ng mga idea. Minsan lang inaan nila. Tsaka refer lang din tayo ng mga kakilala natin. So, yun, thank you din sa kanila. Yun, thank you sa mga chef, nagre-recommend. Yeah. Talagang madami rin. Kanya-kanya silang lang kaya minsan nakikita ko rin na pag umorder to ng wood chips na mahogany, order din yung isang so tingin ko nagkakausap sila pati sa uling, sa charcoal. May network din. Minsan talaga Mga chef and cooks na sa mga resto. umorder. Tingin ko magkaka talaga sila. Meron silang group din. Referral din na, refer din na tayo. So thank you. Tapos, At saka ma-appreciate mo din na they're going for local. talaga, Di ba? minsan nagpapahanap pa sila ng mga ibang wood din, nagpapatry. So, binibigyan natin sila Kasi ng ano ng mga chef, mga crafters, nag-experiment sila eh. Na ano itong babagay dito sa ganitong dish. Very particular sila. Tsaka ang kahit na subtle lang, mga changes sa mga notes, profiles, ang lasa, nila yon. Parang ganun nangyari. nilalaro talaga Binibigyan nila nila, nag-request sa akin ng size ng wood. Kaya minsan nagano rin yung wood stick. Ano tayong chunks, di ba? Yung chunks, i-divide ko pa ng 4, parang ganun. Tapos yung small logs, may nag-request pa ng i-divide ko pa ng isa pa. So, kasi kanya-kanya silang request ng so depende rin kasi sa laki ng mga smokers yan, tsaka so, gamit nila ito sila. nag-grill eh. Pero halimbawa, ang gamit mo, tank smoker, ano yung mga recommend mo na laki ng Pag tank kasi, ang pinaka talaga big lugs. Pero minsan kasi nirecommend silang magano ng small lugs kahit pang salit lang. Kumari pang ratio mo 5:1 parang gano'n. At least meron kang pag kailangan mo lang ng konting init na lang, yung malit na so pag nalagay mo ulit ang malaki pa, shoot na naman ulit yung mo. So meron silang, yung iba kasi nga hinahati pa nila eh. Parang nakabukod-bukod sila ng size. Ano yung mga beginner? Mga beginner na parang classic size, Hindi, usually beginner pag- size. Pag beginner kasi talaga, mga beginner size, chunks talaga tsaka namin. Recommend chunks, tapos briquettes talaga. Tapos yung iba kasi naglalagay sila ng fire bricks sa loob para mas ma-hold yung init, parang Parang insulation na rin. parang So kanya-kanya kasing diskarte paano Pero usually pag beginner din yung nag-smoke, gusto nilang matry yung lahat ng nagbibigay kami ng assorted woods. Kasi assorted woods, 5 kg is although 6, sobrang pang yun, 5 kg. Kasi nga 6 na klase. So abot na siyang 30 kg. So yun yung namin pag lahat ng klase ng wood, bibigyan namin sa kanila. Order nila yan para matry nila. The next order, alam na nila kung ano yung wood na para sa kanila. Parang ganun. Marami ka na rin suki, no? Madami na din tayo. Thank you din sa Thank you sa Barrel Pro at sa Master Club. Kaya, at saka din yung kailangan na consistent ka sa supplies. Kasi, Yun. especially mga restaurants, hindi ka pa pwede, Hindi pwedeng hindi pa pwede hindi, talaga hindi. Minsan mawawala talaga, alam mo, salamat din kasi nga kakilala din natin yung mga owner din. Kumbaga parang ginawaan minsan, although mga naka-PO lahat sila, minsan minsan hindi mo maisip na pag malakas ang ulan, wala kang katulad ng September, buong season na yun, umulan talaga. Umulan So talaga. medyo yung wood natin. Apektado rin ang operation. So minsan, basta ang sa amin, sa pag deliver kami, lahat ng order, mabigyan namin lahat. Yun yung Maghahati-hati na lang muna kayo. Hati-hati muna sila. Kulang. Although minsan sa amin sa delivery yon. Pero yung kasi masupply namin lahat. Safe solve naman sa amin, parang wag lang minto yung kasi may yung operation din sila. Tapos sabi next, kasi weekly naman tayo may deliver eh. So minsan Tuesday, Thursday tsaka Friday, Manila tayo. Pagka Wednesday sa coding kami, north of Bulacan naman tayo. Yun ang ruta para alam din ng mga kung mapag-schedule Expected na sila. nila. Kasi pag mga resto, ang delivery natin diyan Tuesday tsaka Friday. So stock sila ng for weekend, stock ng for weekdays, parang ganun. Tapos yung mga hotel naman, yan, mga nakapiyo yan, marami yan. Pagka hotel, yun lang ang medyo challenging din pagka business side naman. Oo. Siyempre, yun, naka-terms yun eh, di ba?
Yan 30 ang isang- days, 45 days. Yun ang mahirap. Yun ang mahirap. Oo, no? Pero Kasi- sa amin nga, sales eh. Sa ano eh. Oo. Sales pa rin yan eh. Kaya talagang ano. Normally ganun talaga yung Hihintay ka talaga kalakal, na ano. So, yun ang ano. Hihintay ka ng Medyo payment. sanay naman tayo kay Rani. So, ano tayo dyan. Na-train ka na ni Rani. Yan pala yun. Pero sales and sales. Oh. Yun ang ano sa akin ni Rani. Training ground. Sa mundo niya. Ayun. So, yan. Ang ano natin. Well, for sure, napakarami pang nangyayari behind the scene pagpuproduce ng mga kahoy nyo, crafters. No? At syempre, yung kagustuhan lang naman namin is to provide yung supplies para hindi kayo... Yun naman yung ano eh. Hindi sila mabitin, di ba? Yun naman yung motive nung nagsisimula tayo. Pagka-deliver kasi ng smoker, ng griller, parang binigyan na natin sila ng ano, problema, saan kukuha ng kahoy, Maging ng burden karne. pa. Oo. Kaya yung si Meat Cartel, di ba? Yung Meat Cartel natin, kaya natin tinawag din na Meat Cartel is to hindi lang support sa crafters eh. That's primary. Pero somehow nakaka-support din ng mga ibang mga meat traders eh. No? Minsan nagtatawag yan, oh, sir, kailangan ko i-move to, kailangan ko ibenta to, mayroon akong ganitong karne. O sige ka, i-offer natin sa ano, lagay natin sa walk-in freezer. So it's the same way with the Barrel Pro Plus, no? Simple lang naman eh, no? Hindi naman tayo, we're not earning a lot, di ba? Hindi naman tayo malaki yung Saktuhan kinikita lang dyan, tayo. saktuhan lang talaga. Pero yung fact na nakakatulong tayo sa community at dire-diretso silang nakakapagsalang, nakakapagluto, ano din, ano, somehow, basta consistent lang ba, kahit pa paano yung kinikita, ano naman, sapat-sapat naman din, di ba? Yan, so, yeah, thank you very much sa lahat ng mga crafters, sa mga Thank you. kausok natin na Smoke sumusuporta sa Barrel Pro Plus, sa Barrel Pro, sa Meat Cartel, at kung wala kayo, matagal na tayo huminto. Tagal. Kasi ano commitment eh. Oo, hirap din nakapagod. Kumbaga minsan, may oo. mga time talaga na as in maliit na margins, maliit na kita, minsan abono pa, walang kita. Pero syempre, may mga dumarating sa pagkakataon na challenging talaga eh, di ba? Especially right after pandemic, di ba? Back to normal. Syempre, ilan na lang yung nasa bahay para magsalang. Kasi iba ginawa na lang libangan, iba naging business na nila. So, there are changes eh. Maraming mga pagbabago naka-apekto rin sa mga businesses. And we're not safe from that, no? Talagang naapektuhan din tayo. Pero, thank you Lord, we're still standing. Thank no? you Lord. Andito Siyempre, pa rin sila tayo. talaga lahat dyan. Hindi pa rin tayo nawawala. Kaya, ayun, maraming salamat. Ayan guys, ano mo naman sila? Sabihan mo naman sila na bisitahin ka sa shop mo. Traffic eh. Traffic pala daw, wag pala, traffic pala doon. Sa showroom na lang. Sa showroom na lang Ayun. kita So, niya. we'll set up, Showroom. inayos na natin yung showroom. At magkakaroon din ng wood area doon and supplies, Barrel Pro Plus Corner, para din na may mga readily available na ano doon, kahoy, tsaka mga uling at other essentials, no? Yan, see? Thank you ka naman sa ano. Thank you Paalam sa na inyo tayo. lahat. Oh. Thank you sa lahat ng Masyadong crafters. seryoso ang ating usapan, pero ano, no? Kahit pa paano may natutunan ako dahil mga ilang details na natutunan tayo. Marami ko ito along the way. Hanggang ngayon, ano pa rin kami. Adjust lang din kami. Oo. So, salamat sa inyo lahat. Salamat sa mga sa Thank mga you very suporta, much. oh. Maraming salamat for watching. Tulong-tulong lang. Kahit pa paunti-unti lang tayo gumagawa ng videos and still supporting our podcast and YouTube channel. No? Thank you guys. Smoke on! Smoke on.